Love Serye TV. Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Marami siya naging kasintahan noong nagbinata na siya. Hindi ko lang alam kung may pinaiyak siyang babae. Patuloy pa rin ni Manang sa paghiwa ng patatas. Looking at him, I think he is a heartbreaker. Saad niya. Aaminin ko man, I played girl's feeling when I was still studying. Pero alam mo Iha, nung maghiwalay kayo, hindi na siya nakipagrelasyon pa sa iba. Bigla ako nahiya. Bakit kasi kailangan pang sabihin yun ni Manang? Binibuild up mo lang ata siya Manang. Hindi naman. Nakita ko naman ang pag-iling-iling niya. But you know what, Manang? Zach and I can't live as married couple anymore. Sumeryoso ang tono ng pagsasalita niya. Bakit naman? Ayaw mo na ba sa kanya? Tila naman kinurot yung puso ko. Siguro nga hindi kami pwede. May babe na kasi siya Hindi po sa ganon. It's just that I already found the man of my life. Hindi na kami pwede ni Zach. Lalong tumindi ang hapdi sa puso ko. Sabi ko na nga ba sayang naman, mahal na mahal ka pa naman niya. Manang, sooner or later I'll tell you everything. For sure you'll understand me. Once you already know the truth. Truth? What truth is she talking about? Hinintay ko mag-usap pa sila kaso naging busy na sila sa ginagawa nila. Good morning, I said to get their attention. Lumingon naman sila. Gising ka na pala. Diretso ang tingin sa akin ni Alea habang papalapit siya. Tumingkayad siya at dinama yung noo ko. Ba't bumangon ka na? May lagnat ka pa. Sa tono niya para nag-aalala siya. Pero anong halaga ng pag-aalala kung sa huli ay iiwan rin naman niya ako? Concerned siya pero may mahal naman siyang iba. May pa-man of my life pa siyang nalalaman kanina. Halika nga. Saad niyang hinawakan yung kamay ko at dinama yung noo ko at tinala ko sa dining area. Pinaupo niya ako sa isang upuan. Sumunod naman si Manang Lina na may dalang pagkain. You should eat so that you can now take your medicine. Luto pa to ni Ma'am Alea, sir. Nakangiti pang Saad ng katulong bago bumalik sa kusina. Kain ka na. Saad niyang inilapit sa akin ang kutsarang may lamang soup. Hinawakan ko yung kamay niya para pigilan siya. You took care of me last night, I said. Mahilagnat ka, alangan namang iwan kita at pabayaan. Hindi ko tinago ang hinanakit sa mga mata ko. Kapag balagi ako may sakit, hindi mo na ako iiwan. Napatitig siya sa akin. Kumunot din yung noo niya. Even I'll do everything just to fix our marriage. It will never work because no matter what I do, you will still leave me. Hindi ko na naitago yung hinanakit ko. Napapikit siya at saglit pa siyang napahawak sa kanyang sentido. Napabuntong hininga pa siya bago muling tumingin sa akin. Kain na, okay? Iba din naman ang epekto ng lagnat sa'yo Saad niyan tinanggal yung kamay ko. Nakahawak sa kamay niyang may hawak na kutsara. Huwag mo na akong paasahin na maaayos pa natin to. Iwan mo na ako ngayon. Mas mabuti na sigurong iwan niya na ako. Total may man of my life ka na naman. At doon na rin naman ang end namin. Ay naku, o sige na, sasabihin ko sa'yo. May boyfriend na ako at hindi na natin maayos ang marriage natin. Pero hindi kita iiwan ngayon. Ano akala mo sa akin walang konsensya para iwanan kitang ganyan? Letanya niya. I have many maids to take care of me. I can also hire a doctor. I bitterly said. O sige, give me the divorce paper, then I'll leave. Saad niyang ibinaba ang kutsarang hawak niya. So lumabas na ang totoo. Inalagaan niya ako dahil may kailangan siya. Dahil sa divorce. Sa halip na sagutin ko siya, tumayo ako at pumanhik pabalik sa kwarto namin. Narinig ko ang pagtawag niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Naramdaman ko ring sumunod siya pero hindi ko siya nilingon. Dumiretso lang ako at dumapa sa kama namin. Maya-maya lang ay narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ilang sandali pa ay lumundo ang kama. Senyalis iyon ang pag-upo niya sa tabi ko. Zach, tawag niya pero hindi ko siya sinagot. Galit ka ba? Sunod niyan Saad. Humawak siya sa braso ko. Hindi ko alam kung galit ka ba o nagtatampo ka. But tell me, what should I do to make you feel better? Nilingon ko siya. Bago siya makahuma ay hinila ko siya at niyakap. Huwag mo akong iwan. That's the only thing that can make me feel better now. Bumuntong hininga siya at saka siya kumala sa yakap ko. O sige na nga, hindi na kita iiwan. But for sure, kapag alam mo na ang lahat, ikaw mismo magpapaalis sa akin. Turan niya. Ano bang dapat kong malaman?
Kumala siya sa pagkakayakap ko. Kumain ka muna, then I'll tell you everything. Sabihin mo muna. Alam mo, kung natigil siya sa pagsasalita na may kumatok sa pintuan. Nagkatinginan muna kami bago siya nagsalita. Ako na magbubukas. Bago ako makaimik ay lumapit na siya sa pinto. Nabuksan niya ang pinto, nakita ko nakatayong si Manang Lina sa labas. Ma'am, may bisita po si Sir sa baba. Who? Ako na ang sumagot. Bumangon na ako sa kama. Sekretary niyo raw po, sir. Assist her to the library and tell her to wait for me. Pero may sakit ka pa. Sabat ni Alea. Kita ko ang pagtutol sa mukha niya. It's important and very urgent. And besides, do you really care? Stop giving me false hope because I am aware that you will end up leaving me. Narinig ko pa ang pagsinghap niya sa sinabi ko, pero dumiretso na ako sa walk-in closet para magbihes. Nang lumabas ako roon, nakita ko siyang nasa loob pa rin. Halatang hinihintay niya ako. Ang tigas din ng ulo mo, no? Nakahalukki pa siya. Hindi ako umimik, basta dumiretso lang ako palabas ng kwarto at dumiretso sa library. Good morning, sir. Binigyan ako ni Rachel ng tipid ng ngiti. Agad ko ring napansin ang hawak niyang folder. Is that the papers that I need to sign? Yes, sir. Inabot niya sa akin yon. Agad ko namang kinuha yon. Pinasadahan ko ng tingin ang nilalaman nito. Nang mag-angat ako ng tingin, mabilis siyang nag-abot sa akin ng ballpen. Kinuha ko yon ngunit hindi sinasadyang masagi ng kamay ko yung kamay niya. Gumuhit ang gulat sa mukha niya. Mainit ka, sir. Mabilis din siyang lumapit at tinama yung noo ko. Nilalagnat ka, sir. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. I'm fine. Binalik ko yung tingin ko sa papeles na hawak ko at pinirmahan iyon. Uminom ka na ba ng gamot para sa lagnat, sir? Kailangan niyo po ba ng tulong? I was about to speak when a knock on the door got my attention. Pareho kaming napatingin doon ni Rachel. Tapos na ba? Nakasandal sa bukas sa pinto si Alea. Mukhang naiwang bukas iyon kanina at mukhang kumatok lang siya para kunin yung atensyon namin. Baka pwedeng tapusin niyo na yan. Pinigilan ko ang humiti. She looks like a pissed wife. Tapos na po, ma'am. Ang totoo po, paalis na ako. Magalang na tono ni Rachel. Ang laki ng pinagbago niya. Parang hindi na siya yung Miss Sungit na nakilala ko noon. No, don't leave me. Join us for breakfast. My wife cooks very well. Ang totoo, ngayon lang siya nagluto. Hindi naman siguro ako mapapahiya. Alam ko namang nakaback up sa kanya si Manang Lina. Nakakahiya po, sir. No, don't be shy. Nang muli akong bumalik ng tingin sa asawa ko, bahagya itong nakanguso. Pero agad ding napalis yun na makita niya nakatingin ako sa kanya. Tara na, kain tayo. Muli kong yaya kay Rachel. Nagpatiunan na rin ako sa paglalakad. Hindi ko lamang nilingon si Alea kahit ramdam ko ang matalim niyang titig sa akin. About the Kame expansion, sir. The team is already working about it. And honestly, sobra po silang nahihirapan. We really need your presence there, sir. Kanina pa sila nag-uusap tungkol sa business, kaya naman para lang akong audience dito habang pasimpleng pasulyap-sulyap sa kanila. Sumulyap sa akin si Zach. Nag-iwas ako ng tingin at nagpatuloy sa pagkain. I'm sorry, sir. I was being inconsiderate. Nakalimutan ko pong on leave po pala kayo. Magaan ang boses ni Rachel. Animoy isa itong anghel sa malamayos niyang tinig na bumagay naman sa maganda niyang mukha. Bagay na bagay rin sa kanya ang lipstick niyang pula. Is it okay if you have a night shift, Miss Rachel? Let's work about the expansion during night. Hindi ko maiwasang mapaangat ang tingin dahil sa sinabi ni Zach. Magtatrabaho siya sa gabi. So ano, balak ba niyang patayin ng sarili niya? Hindi mo naman kasi kailangan mag-leave sa trabaho, Zach. Sumabat ako sa usapan nila bago pa sumang-ayon ng sekretarya niya. I'm doing this for you and for our... Pinutol ko ang sasabihin niya. Nakakarindi lang pakinggan. Kailan ba kasi siya magigising sa kahibangan niya, kay Lainey? I already told you that we can't. Kusa ako na patigil sa sasabihin ko nang matanto kong hindi lang kami ang nagkaharap ngayon. Kumain na nga pala tayo. Tama na muna ang chika. Naiiling naman siyang sumandok ng pagkain. Ipinagpatuloy nga namin ang pagkain ngunit wala nang imikan. Na matapos ang agahan, muling bumalik sa library room si Zach at ang sekretarya niya. Halos hindi ko rin nakausap ng matino si Zach sa araw na to. Super busy niya at lagi may kausap sa phone. Nagbili na lang ako kay Manang Lina na ipaadala at ipaalala sa kanya ang pag-inom niya ng gamot para sa lagnat niya dahil wala rin naman ako magawa. Nagkulong na lang ako sa guest room na tinutuluyan ko.
Napagpasyahan kong bumaba nang kumatok ako sa isang katulong. Sinabihan ako nitong handa na ang hapunan. Napahinto ako sa pagbaba ng hagdan nang mapansin ko ang babaeng nakatayo sa living room. It's Rachel. Nakasuot ito ng bestidang kulay abo na umabot hanggang siko ang manggas. Walang kadise-disenyo iyon pero hapit na hapit iyon sa makurba niyang katawan. Nagawa niyang bigyan iyon ng hustisya kahit halatang hindi ito kasing mamahalin ng mga suot ni Lainey. Gayunpaman, bigla ako nahiya sa suot kong puting v-neck shirt na tinernohan ko ng kulay pink na pajama. Napansin ko rin ang hawak niyang maleta dahilan para mapakunot noo ako. What's the meaning of this? Manang Lina, pakasamahan mo na lang si Miss Rachel sa magiging kwarto niya. Agad na napunta ang tingin ko sa nagsalita. Noon ko lang napansin na naroon din si Zach. Nakatayo ito malapit sa pintuan. Mukhang kararating lang niya mula sa kung saan. Nakasuot ito ng puting v-neck shirt na pinatungan niya ng leather jacket. Tinernohan niya iyon ng pantalon at rubber shoes. Sa bandang likuran nito ay naroon si Artemio. Nakita ko ang pagkilos ni Manang Lina at Rachel paakyat. Nagawa pa akong ngitian ng bahagya ni Rachel na magtama ang mata namin habang paakyat sila. Para lang ako natuod habang pinapanood na lampasan niya ako sa hagdanan. Good evening, wife. Para naman ako nagbalik sa realidad dahil sa malamig na boses ni Zach. Hindi ako umimik, ngunit kumilos ako pababa ng hagdan. Art, dito ka kumain. Hintayin na lang natin si Miss Rachel. Lalo tuloy lumakas ang kutob ko. Mukhang tama talaga ang hinala ko. Hintayin ko na lang kayo sa kitchen. Wala pa rin akong kangiti-ngiti. Pakiramdam ko kasi biglang nasira yung araw ko. Hindi ko na hinintay na sumagot ang kahit sino man sa kanila. Basta nagpatiuna na lang ako sa hapag. May nakahanda ng mga pagkain pero nilampasan ko iyon. Lumabas ako hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili kong nakatayo malapit sa pool. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito? Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko ayoko sa Rachel na yon. Hindi ko alam. Basta hindi ko siya feel. Nakakabahala lang dahil wala naman akong dahilan para hindi siya magustuhan. Nagising lang ako sa pagmumuni-muni dahil sa pagtikim. Nanlingunin ko bumungad sa akin na nakatayong si Art. Nakasuot ito ng kulay asul na polo at slacks. Tinernohan niya iyon ng itim at makintab na sapatos. Ilang hakbang lang ang layo niya mula sa akin. Hindi maitatanggi ang taglay na kakisigan nito, subalit sa tuwing mapapatitig ako sa berdeng bilumata ni Zach, nakakalimot akong humanga sa iba. Hindi kaya may gayumang taglay ang mata ng taong yon? Good evening po, ma'am. Umiti siya ng tipid. Tinanguan ko lang siya. Sandali ko muna siyang tinitigan bago ako nagsalita. Dito na ba titira si Miss Rachel? Napatitig naman ako. Para niyang binabasa ang laman ng isip ko sa titig niya. Curious lang ako. Maagap kong saad. I also smiled awkwardly after realizing how stupid my question was. Honestly, I don't know, ma'am. I don't know po kay Sir Zach. Siya na lang po siguro ang tanungin niyo. Loyal din kay Zach ang isang to eh. Hindi ko pa talaga kasi alam. Pagdating ko po kanina rito, nasundo na po siya ni Sir. Ano daw? Nasundo na po siya ni Sir. Nasundo na ni Sir. Wow, just wow. VIP rin pala ang sekretary niya kasi siya pa mismo ang sumundo. Wow lang ha. As in, ang galing. Samantalang nung ako, pinasundo lang niya ako kay Art. Ang galing-galing. Gusto ko siyang bigyan ng Best Employer Award. What are you guys doing here? Agad na napunta ang mata ko sa nagsalita. Ewan ko lang kung nagawa ko maitago ang panilisik ng mata ko sa kanya. Nakita ko kasing parang natigilan siya. Is there any problem? Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa amin ni Art. Wala naman po, sir. Kinalma ko yung sarili ko. Agad ako nag-iwas ng tingin nang dumako ang mga mata ni Zach sa akin. Tara na, time to eat dinner. Para nag-aalangan pa ang boses niya. Mukhang nakahalata ang magaling kong asawa. Asawa ni Lainey. Naging tahimik lang ako habang kumakain. Pinilit ko lang lunukin ang pagkain kahit pakiramdam ko ay kasintigas at lasa ito ng bakal. Panaka-naka naman ay nag-uusap sina Zach, Art at Rachel tungkol sa trabaho. It was a very busy day. Halos hindi na ako nagkaroon ng time para sa asawa ko. After ng dinner, naging busy na ulit kami. I check Alea after work but she's already asleep. Katulad ng dati kong ginagawa, mataman ko siyang pinagmamasdan. Ramdam ko ang pagsidhi ng aking dating pag-ibig sa kanya. Kailan ba siya muli magiging akin? Kailan siya magiging akin ng buong buo? Walang kahit na kahati man o sino man lalaki. Tumabi ako sa kanya. Hindi naman siguro siya magigising.
Saglit lang naman akong hihiga sa tabi niya. Maingat ko siyang niyakap. Sa ganitong pagkakataon ko lang nagagawa ang mga ito. Sa tuwing mahimbing yung tulog niya, malaya akong haplusin ang maganda niyang mukha. I really miss her so much. Gusto ko mang maglambing sa kanya, hindi ko naman magawa dahil ramdam ko ang pagdistansya niya sa akin. Marahan ko siyang hinalikan sa noo. Good night, wife. Sweet dreams. Mahina akong usal bago ako mag-angat at tumayo sa pagkakahiga. Naging maingat din ang paghakbang ko patungo sa pintuan. Muli ko pa siyang nilingon bago ko pihitin yung seradura. Napatigil ako sa paghakbang palabas na makita ko si Rachel. Natigil din ito sa paglalakad. Gumuhit din ang pagkagulat sa mukha niya. Good evening, sir. Bahagya siyang umiti. Good evening too. Napunta ang tingin ko sa hawak niyang folder. Nireview ko ulit, sir. Baka po kasi nagka-typo error ako kanina. Napangiti naman ako dahil sa sinabi niya. She's a kind of employee who's worth to keep. Kailan lang siya nagsimula pero nakikita ko na agad ang dedication niya sa trabaho. You can do that tomorrow. It's already late. You should be sleeping by now. Hindi ko po kasi makuha yung antok ko. Ginawa ko na po ito. Ayoko naman pong sayangin yung oras. Hindi ako umimik. Namamahay po yata ako. Hindi po ako makatulog. Sunod niyang turan. Natawa rin siya ng mahina. Tuluyan na nga nabura ang una kong impresyon sa kanya bilang isang masungit na babae. She's actually very nice. Nakikita ko mabait talaga siya. Bukod pa riyan, matalino at hardworking din siya. Zach, agad ako napalingon mula sa pinanggalingan ng namamaos na boses ni Alea. Nakaupo siya at pupungas-pungas ng kanyang mata. Noon ko lang napansin na hindi pa pala ako tuluyan nakakalabas ng kwarto niya. Naku sir, nagising po yata si ma'am. Pasensya na po. Napalakas po yata ang boses ko kanina. Gumuhit ang nahihiyang ngiti sa labi ni Rachel. Gabi na Zach, matulog na tayo. Ipagpabukas mo na ang tsikahan ninyo. Narinig kong saad ng asawa ko. Namuli ko siyang lingunin, nakabalik na ito sa pagkakahiga. Sige po sir, dediretso na po ako sa guest room. Tumango na lang ako bilang tugon sa kanya. Nang humakbang si Rachel patungo sa kwarto niya, muli kong sinarado ang kwarto ni Alea at humakbang patungo sa kanya. I'm sorry if I wake you up. Bakit ba kasi dyan pa kayo nagchichikahan? Bumaling din siya ng tingin sa akin bago muli nagsalita. Pwede naman sa kwarto niya eh. Hindi ko tuloy maiwasang mapakunot noo. Why would I do that? Ewan ko sa'yo. Tumagilid siya ng higa patalikod sa akin. Umupo naman ako sa tabi niya. Balik ka na sa kwarto mo. Natutulog na ako. Nagtalokbong pa ito ng kumot matapos niyang sabihin iyon. Napabuntong hininga na lang ako. Kung minsan talaga napakahirap intindihin ng mga babae. Be ready tomorrow. We're going somewhere. Hindi siya umimik. I'm expecting you to come with me. Inalis niya yung kumot na nakatalokbong sa kanya. Pinaningkitan niya ako ng mata. Alam mo yung dapat gawin. Magpahinga ka na. May lagnat ka pa nga tapos galan naman ang iniisip mo. I'm not sick anymore. You took care of me very well. Hindi ko na itago ang pagsilay ng ngiti sa labi ko. Ilang beses din akong pinuntahan ni Manang Lina kanina para ipaalala yung pag-inom ng gamot na bilin daw ng asawa ko. Sige nga, patingin ako kung talagang wala ka ng lagnat. Bumangon ito sa pagkakahiga. Agad niyan tinaas yung kamay niya para abutin yung noo ko. Pero bago pa iyon, dumapo sa balat ko. Sinunggaban ng kamay ko ang kamay niyang nasa ere. Mabilis kong inilapit yung mukha ko sa mukha niya. Pinatakan ko siya ng isang mabilis na halik. Rumhistro naman ang gulat sa mukha niya. Good night, wife. See you tomorrow. Ninitian ko siya ng matamis at saka mabilis na tumayo. Bago niya pa ako maisipang hampasin, nakangiti pa rin ako hanggang sa marating ko ang pintuan. Nanatili pa rin siyang tahimik at tulala. Nakalapat rin yung dulo ng hintuturo niya sa labi niya. Sobra ko ba siyang nagulat? Hindi naman ito yung first kiss namin ha. Naiiling na lang ako bago ko isinara yung pintuan. My wife really changed. It was just a smack kiss but she looks like a teenager who got her first kiss. Gusto kong matawa. Nasaan ang dati kong asawa na kaya makipaghalikan sa bago niya pang kakilala kahit sa public places. Nadala ko ang aking mga ngiti hanggang sa mahiga na ako para matulog. I shut my eyes while keeping her adorable reaction in my mind. And I must admit, it was a night like a fairy tale. I fell asleep while feeling like I was on cloud 9. Ano pa nga ba mga pagbabagong matutuklasan ni Zach sa ngayon ay kapiling niya na kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po.
sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.